Sige, start tayo. Good morning po. Sige. Yan, identity theft na. Di pa natapos ang malwares. Identity theft, Matek. Matek occurs when a criminal gains access to users' personal information to steal funds. Yan yung sinasabi natin. Hindi yung itsura, hindi yung personality ang ninakaw dyan. Ang ninakaw dyan is yung personal information mo, syempre, para makakuha ng mga pera. Yan. Or participate in tax or health insurance fraud. Sasali ka nila sa ganyan. Tapos, nanakawin nila yung personal information mo. So, yun ang identity theft. Potentially unwanted programs. Ano naman yung POPs na yan? So, less threatening than any other cybercrime. So, hackers only uninstall necessary software in your system, including search engines and pre-downloaded apps. Ano naman yan siya? Hindi naman siya, attack lang talaga siya. Computer crime lang talaga siya. Computer crime. Hindi siya computer-related crime. Kasi, hindi ka lang papa-accessin sa mga software, sa mga applications, para hindi mo siya ma-access. Ganun lang. Yun lang naman ang potentially unwanted programs. No? Hindi ka lang niya ipapa-log in sa isang software or isang application. Katulad ng Huawei, ang Huawei kasi may sarili siyang store. Na kung mapapansin nyo sa mga naka-Huawei dyan, wala kayong Google Store. So, yung mga Google Chrome ninyo dyan, yung mga Google applications ninyo, kailangan nyo talaga siyang i-download from third party na mga downloading sites. Mga ganyan. And then, prohibited illegal content. Ano naman yan siya? Yan yung nangyayari sa mga nahahack ang Facebook. Yan, nilalagyan nila ng kung ano-anong mga posts, diba? So, involve criminal sharing and distributing inappropriate content that can be considered highly distressing and offensive. Tapos sasabihin, uy, bastos manggali ni si Amo sini. So, magpo-post ka na yan na nahack yung Facebook mo. So, offensive contents like sexual activity between adults, videos with intense violence, and videos of criminal activity. Ang mga illegal content naman, materials advocating terrorism-related acts, and child exploitation material. Ito naman, sa mga illegal contents naman, ang mga nagsisend yan usually is mga hackers ng makakaliwang grupo. Ibig sabihin, ito yung mga terorista. Yan. So, they are promoting terrorism talaga, or they are promoting communism. So, like for example, nung time na kami ay nag-cyber patrol sa isang PDL, isa siyang NPA, so, binisita namin yung mga Facebook ng mga anak niya. Yung anak niya, kambal din. Pero fraternal, babae at saka lalaki. Kita mo talaga guys na ang kanyang mga contents sa kanyang Facebook, puro revolutionism. Graduate ng UP. Ano ba? Talagang aktivista, kumbaga. Yan, mga pinopost nila, yan, illegal content. Yan, kadalasan sa atin, pag nahack yung Facebook nyo, magsisend ng kung ano-anong mga pornographic materials. Pero at least, si Meta ngayon, si Mark Zuckerberg, si may-ari ng Facebook, at least, di ba, parang filtered na ngayon yung mga ganyan. Kapag na-detect ni Facebook, dinidelete niya na lang diretso. No, unavailable na yung content. Ngayon, pag lahat ng yan, prohibited, yan, lahat ito, lahat yan, lahat yan, sinamahan mo po ng phishing, Matek, nagiging toolkit na yan siya ng cyber criminals. So, ibig sabihin, yan na po yung ginagamit talaga ng mga cyber criminals. So, meaning to say, kailangan mo ng malware at kailangan mo ng phishing. Ano nga ba yung phishing na yan? Phishing lang tayo ha. Yung ibang mga kinds and categories ng phishing, wag na. Hanggang dyan lang tayo. Ito na yun siya yung the solicitation of information via email or the calling of individual to fake websites. So kadalasan po niyan, ano yan, rented, di ba? Kung mapapansin nyo, kapag kayong website is hindi palaging binibisita, nire-redirect kayo. Yung pag-click nyo ganyan, iba yung pupunta, so ibaback nyo. Makikita nyo yan sa history kasi nandun po lahat yon. Yan. Nire-redirect kayo sa isang fake website.
Kasi kapag pumunta na kayo doon, napunta na kayo sa fake websites na yan, at na-open na yan siya, dyan na lumalabas yung mga malwares. Ngayon guys, ang mga malwares, hindi na po siya galing sa mga kadalasan, sa mga flash drive. Ginagamit na rin po nilang internet. Kasi alam nila, mas ginagamit na ngayon ang internet kaysa sa mga flash drive. Dati, ganun, di ba? Kung wala kang flash drive, hindi ka makakapagpa-print ng thesis mo kung nagpapaprint ka man. So ngayon, ginagawa na lang, messenger, yan, Gmail. So ginagamit nila yan, tinitake opportunity po nila yan para syempre mag-send din ng mga malwares. Yan. So gagamitin nila phishing. Yan. A type of attack that involves hackers sending malicious emails, attachment, or URLs, no, to users to gain access to their accounts or computers. Yan siya. And also the solicitation of info via email or the calling of individuals to fake websites. Bakit naulit? Bakit naulit? And an attack, matek, no, in which the threat actor poses as a trusted person or organization to trick potential victims into sharing sensitive information or sending them money. Yan yung mga pamamaraan para syempre ma-incorporate din nila yung mga malwares nila. Ito po yung mga types niya. Spoofing. Yan. Ano yung mga spoofing na yan? Pag sinabi mong spoofing, it is a type of scam in which criminals attempt to obtain someone's personal information by pretending to be a legitimate business, a neighbor, or some other innocent party. So kadalasan po niyan, ini-spoof po nila yung emails or websites by using company trademarks. Yan. Ha? Kaya kapag bumili kayo sa sino bang nakabili na sa online stores na peke pala pagdating, no? Kasi akala mo Nike, akala mo Adidas, yung pala hindi. No? Lalong-lalo na kapag sa Facebook po kayo nag-order, please lang. Ang isa po dyan, no, nung isa sa mga seminars po namin ng cybercrime, sabi nila, kapag Shopee, legit naman, pero tingnan mo kung part siya ng Shopee Mall. Kasi kapag part siya ng Shopee Malls, at saka maraming reviews, yan. Kasi minsan din, pinipeke din nila yung review. Oo, akala nyo, totoo yung mga review na great, excellent, mga ganyan. Yung pala, hindi. So, it is also using a trademark of the company, mga legit na company, tapos gagamitin nila, hahanapin nila yung logo, ilalagay nila doon sa sa website nila. Magtataka ka, ba't ang mura? Imposible eh. Wala kang mabibiling 1,000 or below 1,000 na mga shoes ng Nike, Adidas, or Onitsuka, whatever. Diba? Bibili ka ng Samba shoes, putang ina, 2,000 lang, kalokohan. Walang Samba na 2,000. No? Kaya magpapaniwala sa ganyan. Basta hype ang shoes, guys. Basta hype ang brand. Hindi yan bumababa. Kaya kadalasan, para hindi kayo ma-fake, bumili na lang talaga kayo sa physical store. Yun nga lang dito sa atin, pati physical store, peke. No, may mga ganyan. Ano ba yan? No? Malayo kasi tayo, no? Malayo tayo sa Jensan, malayo tayo sa SM ng Davao. Kaya yun, minsan napipilitan talaga tayo mag-online. Yan. So yan, farming. Ano naman ang farming? Farming naman is an advanced form of fishing. No, mas maganda lang siya, mas advanced, mas technologized, which redirects the connection between an IP address and its target server. Yan na po yung sinasabi ko kanina, na yun dito, yung general na definition ng phishing, na kung saan, pag clinic mo po yung isang website, or nag-type ka ng isang website, pag clinic mo po yung content, nare-redirect ka sa ibang website. No? Pero at least ngayon, kadalasan, pumupunta ka lang sa Shopee or Lazada. No? Pero kapag ibang website na pong pinuntahan mo yan, kailangan mo talaga, huwag ka talagang magkiklik. Lalong-lalo na sa mga links na lumalabas po sa mga messages, sa messenger. Tapos bangko po yung website. Nako po, please lang. Minsan magtataka kayo, bakit may nagsisend ng email na BDO sa inyo? Wala ka namang BDO.
nagsisend BPI, wala ka namang BPI. No, magtaka ka. Ibig sabihin yan, alam na nila yung information mo personally. No, please, kaya wag po kayong, nagkiklik masyado. Si ate nga, guys, ang ate ko nga, wala nga yan siyang smartphone. No? Nagtaka siya. Ba't naka-withdraw ng 150,000 sa kanyang ATM na land bank? Mabuti na lang na-trace din. Pero hassle masyado kasi it takes months. 2 months yata bago niya nakuha. Sabi niya, wala naman akong clinic. Bakit? Sinabihan kasi baka may naklik kang website, ma'am. Wala naman akong cellphone na Wala naman akong cellphone na detached screen. O, paano ako makaklik ng ganyan? Tapos, ni-review. Mayroon nga talagang nag-withdraw doon sa account number niya. Tapos, na-trace naman. Pero, hindi na na-trace yun ng bangko yung pera. Na-trace lang kung saan. Pero, kailangan nilang ibalik yan. Kaya nga, may security, diba? Kaya, pinalitan yung kanyang ATM. Ganun lang. And then, redirectors, ito na po yan siya. Part na rin siya ng phishing. Malicious programs that redirect users' network traffic to undesired sites. Kadalasan po ng mga mayroong redirectors, mga porn sites. No, kapag i-click mo yung video, napupunta ka sa ibang mga sites. Advanced fee fraud or yung tinatawag na 419 fraud. Ito naman po doon sa India yan. No, it was accomplished when an email message is distributed to a victim that asks the recipient to claim found money. Yan. Dito naman sa atin, hindi pa masyadong advanced yung phishing kasi nga text message pa rin. Sabi nila noon na kapag mayroon na yung mapasa na yung SIM Registration Act, wala na mangyayaring mga ganon. Ang problema, may mga nabibiling nakaregister na SIM, wala pa rin. Diba? Kalokohan talaga, no? Magpaparegister. Nung unang registration natin, ang hirap-hirap pa. Ngayon, mayroon na palang mabibiling mga SIM na registered na agad. Yan. And then floating windows. Yan. So, phishers may place floating windows over the address bars in web browsers. So, although the site appears to be legitimate, it is actually a site designed to steal personal information. Kaya wag po kayong click ng click, please lang. Lalo na sa mga sites. Ngayon, okay lang kasi nga medyo nasa stage pa kayo na nasa stage pa kayo na pupunta pa lang kayo sa pagiging licensed professional talaga, no? Kayo ay licensed professional in transit, no? Papunta pa lang kayo doon. So pag mayroon na po kayo talagang legitimate na income, guys, yung sinasabi na stable na po yung income ninyo, lalo na po sa mga loans po ninyo, no? Maging financial literate po kayo at wag na wag mag-o-open ng mga sites. Opo. At pag may mga mobile apps na po kayo, ang gawin ninyo, kailangan palaging naka-log out bago nyo po tanggalin. Okay? Kasi pwede pong mapasukan yan. No? Yan. Okay? Cyber criminals na po tayo. Cyber criminals. Uy. Bakit? Anong ginagawa mo? Sandali lang, ha? Hindi ba ano? Uy. Nabaliw na. Pumipindot ng siya lang. Cyber criminals. Cyber criminals naman, basic, kung sino yung gumagawa ng cybercrime. No? Those who use a device to access a user's personal information, etc., etc., and those who use technology to commit malicious activities on digital systems or network. Sa madaling sabi, yung taong gumagawa ng cybercrime is a cyber criminal. Basic. Huwag mo nang pahirapan sarili mo. Basta yung tao na gumagawa ng cybercrime, siya po ay isang cybercriminal. Ngayon, meron tayong tinatawag na hierarchy. Ano yung hierarchy na yan?
Yan ang pinakamataas, hackers or crackers. Sunod, cybercriminal organization, the cyberpunks, and the script kiddies. Yan yung mga mga type, mga levels ng cybercriminals natin. Naka-hierarchy yan sila. No, nakalinya pataas. Yan. So, ano yung mga script kiddies na yan? Tinatawag din po silang skidyutes, skiddy, or Victor skill deficiency. Ano yung mga yan? The lowest life form of cybercriminal, and the term is a derogatory one used by more sophisticated computer users to refer to inexperienced hackers. Tandaan yan. Inexperienced hackers. Ba't ganyan yan dyan? Inexperienced hackers. Who employ scripts or other programs authored by others to exploit security vulnerabilities or otherwise compromise computer system. Anong ginagawa lang nila? Nilalagyan lang nila ng script. No? Yung mga matatalinong mga bata, yun yung mga gumagawa niyan. Yung mga addict talaga sa computer, no? May mga future na maging hacker. Yan. Skidyutes ang tawag sa kanila or script kiddies. So, pinakamababa sila kasi nga hindi pa naman sila talaga experyensadong mga hackers. Sunod naman, yan naman yung tinatawag natin na cyberpunks. Ang mga cyberpunks naman ay contested by First Amendment advocates but has been used by law enforcement officials to refer to individuals intent on wreaking havoc via the internet. So, ibig sabihin yan guys, sila po ay ang ginagawa lang talaga nila is vandalism. No? Nagre-wreck lang sila ng havoc via the internet. So, vandalism lang talaga yan. The term was initially used to refer to an emerging genre that marries science fiction, information technology, and radical change in the social order. However, law enforcement authorities often use it as a category that includes, yun na nga, vandalism or destructive programs. Natatandaan nyo? Ang talagang ginagawa lang nila ay manira, guys. Sir, paano po magvandal? Kasi siyempre, kung magvandal ka dyan sa kalye, di ba, pinipinturahan mo. So, siyempre, ang ginagamit naman, kapag ka ito ay sa cyberspace, ang ginagawa is maglagay lang ng virus at saka worms. Yun lang, manira lang talaga. No? Virus at saka worms lang ang weapon ng mga cyberpunks. Organization. Sobra-sobra na to. Yan, sige. Sa mga nagpipicture. Yan. Criminal organization naman, grupo na siya. No? Na kung saan ang mga kriminal po dyan ay cyber criminals. No? At meron po silang mga kakayahan na mag-hack ng isang computer system. At hindi lang mang-hack, pwede lang magsira, pwede rin mag-gain ng kahit na anong monetary value via the internet. So, to communicate, collaborate, and facilitate cybercrime. Yung mga cyber criminal organization. At ang pinakamataas ay ang hackers or crackers natin. Sir, ano pong pinagkaiba nilang dalawa? Ang pinagkaiba lang nilang dalawa is that crackers are more sophisticated than hackers. So, pag sinabi mo po yan na hackers, it identify and exploit system vulnerabilities but who lack economic motivation. Ano yan siya? Pag hacker, sira lang. Samantalang kapag cracker, naninira ng computer system and at the same time, meron po siyang intent to gain. No? Sophisticated users who employ their knowledge for personal gain. So, ano pinagkaiba? Yung isa, sira-sira lang. Yung isa, ayun, pinagkakakitaan niya yung pagiging hacker niya. So, that is, pag sinabi mo pong crackers, combination po yan siya ng criminal at saka hacker. Kaya cracker ang tawag sa kanya. Ayan. Bakit, sir? Sir, mahal po ba ang sir? Mahal po ba ang Windows ngayon? Yes. Pag bumili po kayo ng laptop na bago, 1 year lang po yung padala dyan na Windows. So, kailangan mong magbili the next year. Pagka next year, bili ka na naman. So, ginagawa nila, kinakrak nila yung version at binibenta nila para lifetime na siya. Yan. Katulad ng akin.
So, kapag ginamit mo po yung talino mo na mag-hack para magkaroon ka ng pera, cracker ang tawag sa'yo. Kapag wala lang, naninira ka lang, hacker ka lang. Yan. So, those who target data that is valuable on its face, like trade secrets and proprietary data, or directed at data like credit card data, which may be used to further other criminal activity. So, sa hacker, okay lang, manira ka lang. Kapag ka-cracker, may intent to gain ka na. So, for personal gain, magkakapera ka na, cracker ang tawag sa'yo. At, yan, madalas lumabas sa exam ang type of hackers. Ayan siya. Pag white hacks ka, syempre, ikaw ay hacker ng gobyerno. O, yun lang. So, have the knowledge and skills that would enable them to function in the same way as black hats, but they decided to be on the right side of the law. Yan, marami kayong kakilalang hacker na nagtatrabaho para sa gobyerno, hindi yan sila nagpapakilala actually. No? So, ang ginagawa nila, kumbaga pa sa terrorism, ito po yung mga counter-terrorism. Kasi guys, pareho sila ng nalalaman ng mga hackers. Ang pinagkaiba lang, pumunta sila sa tuwid na landas. So, nilalabanan nila yung mga hacker. Kasi guys, kahit nung cyber training namin, ang ginagamit ng hacker at ang ginagamit ng gobyerno, same lang na mga application. At yun nga lang, downloadable kasi siya eh. No, kahit kayo, pwede nyo i-download. Basta you're willing na masira yung laptop ninyo or yung system ninyo. Kasi once na hacker ka, prone ka din sa hack. Ganun lang naman. Diba? Kaya nga, kapag ikaw ay isang tao na may baril, prone ka rin na mabaril. Kasi syempre, may baril ka eh. No? Ang black hats, guys, kabaliktaran. Yan po yung kriminal na hacker. Mabuting hacker yung white hat, yung black hat. Ito naman, kriminal na hacker yan siya. So main purpose is to harm information system, steal information, etc. At hindi sila pumapabor sa gobyerno. Ang gray hats, neutral. Kung saan siya mas makakapera, kung saan siya mas makakakuha ng advantage, dun siya. So fall between black hat and white hat hackers who have shifting or changing activities depending on the specific situation. Mas malaki ang pera nitong isa na bigay. Mas malaki ang kitaan dito. Di doon ako. Kapag ka naman wala na siyang makitaan ng pera, punta na naman siya sa government para mabigyan na siya ng sweldo. Magkaroon din siya ng income. Mahirap yung gray hats, no? Doble kara yung mga yan. No? White hat, mabait para sa gobyerno. Black hat naman, kriminal. Gray hat naman, doble kara. Pwede sa gobyerno, pwede din siya sa side ng mga kriminal. These are your common motivation. Mga motivation niya yan. Revenge. Opportunity. Greed. Test of skill. Magaling na ba ako? Marunong na ba ako? Business competitors. Yeah? Nag-hire po yan sila actually. Lalo na sa mga internet-based na mga businesses. Nag-hire po yan sila. Kaya nga, hindi tatakbo ang Facebook guys kapag wala yung mga hackers. Hindi lang si Mark Zuckerberg ang nagpapatakbo talaga. Marami po yan sila. So, yun. And then, professional criminals, terrorism, and geopolitics. Kaya sabi nila, pag nasa internet ka, lahat dyan open. Kaya nga, once na yung picture mo, pinost mo sa Facebook, hindi mo na yan pag-aari. Pag-aari na yan ni Facebook. No? Naging public na yung picture mo pag pinost mo sa Facebook or social media. Kaya magtataka sila, lalo na yung may mga sensitive contents na mga social media influencer, magtataka sila, magkakaso sila. Bakit daw nag-leak yung kanilang video? No? Nag-leak yung video nila, nilagay lang naman nila sa isang site na kailangan mo magbayad para ma-access mo. Yung mga nagbayad para magka-access sila, ang ginagawa din nila, sinesave nila yung video. At para magkakita din sila, ipinopost nila sa ibang mga social media platforms. Na magtataka kayo, yung mga ibang mga kalalakihan, pasend ng link. Ganyan kadalasan nakikita ko sa mga sa mga Facebook posts.
No? Lalo na kapag ka medyo kilala yung babae, kilala yung lalaki, mga ganyan. Mga skandal, no? Sila rin naman ang may kasalanan. Ba't kasi nag-post ka ng ganyan? Ayan. Ayun. Dito na tayo sa cybercrime warrants. Ito na po tayo. Unahin po natin ang venue of criminal action. Nilagay ko po dyan yung common, which is libel. Kasi yan po ang pinakamarami. Karamihan ng cybercrime na nandito, lalo na sa Pilipinas, is about libel po. Ito po ang tatandaan nyo. Hindi po kinakailangan na ngayon. Dati kasi ang turo sa atin, kailangan talaga, ano yun? Kailangan talaga, sige na. Mga chismoso kayo. Puntahan nyo. Ang hirap ba magbantay ng ganyan? Actually, pwede man yan. Kung gusto lang nila, magpa-SPMC. Libre naman sa SPMC. Kaya lang din, maiwan niya talaga dito. Kailangan niyang bantayan. Budlay na bantayan? Kasi kasi na alam, hindi normal ang iyong pagkakabay. Kasi may autism na. Hindi yan autism. Ang ugali ng problema ba? Kailangan talaga yan, ano? Kailangan yan magamot yan. Oh, napigpig sa tilalaki nga talaga eh. Kaya hindi mo rin masisi ang mga ganyan na kinakandado nila ba? Ha? Ay, di puga. Bata niya? Bal ni Buko. Lalo, araw na sa tunga. Lolo. Ay, di po. Ay, banaan niya nga. Ano sira, Nay? Break. Kasi maglambulan. Ay, matabas na dara. Nakaluoy man ang matang. Budlay mag... Kaya wala siya tarago ng mother. Kaya bilib ako sa mga sa mga psychiatrist. Kaya nilang kausapin yan. Kamusta na? Mahirap yan. Kailangan niya matreat. May preso kaming ganyan dati. Babae. Pero not to the point na ganyan naman. Pero ano, yung pinatay niya yung sarili niyang anak. Oo, ito lang yung yung aring panit lang sa batok ang nabilin.
Pumirta yung sarili niyang anak. Kasi nga, hindi niya na daw kayang buhayin. Oh, ang galing na rason, no? Natay niya. Si ate, ano kayong pangalan niya, Kalimutan ko. Ako ang nag-ano nun sa kanya. Ayaw niya sa iba. Ako nag-escort nun sa kanya, papunta ng SPMC. Pero gumaling yun. Gumaling siya. Actually, hindi naman daw sana siya sa kakasuhan na ng mga pamilya niya. Kaya lang, para magamot na din siguro. Nagamot yun. Kaya makita mo yung mga psychiatrist sa SPMC, doon sa malapit sa Gaisano. Gagaling. Kasi. Okay, sige. Diretso tayo. Apo. General rule. Pag-crime lang, pag-crime, hindi cybercrime. General rule. Where the crime is committed, doon mo ipa-file ang kaso. Tama? Basic. Kung saan mo na-commit yung crime, doon mo ipa-file ang kaso. For continuing crime naman, like kidnapping, ganyan, carnapping, whatever. Kung saan po pumunta, no? Saan po yung lugar na pinuntahan ng carnapping, ng kidnapping, pwede din doon i-file yung kaso. Sa libel po kasi na ordinary, yung nandun sa RPC natin, mayroon po siyang dalawa na pwede mong pag-filean, no? Saan siya nakatira noong siya po ay naging biktima ng libel, or kung saan pinablish or print yung defamatory article. So kadalasan kasi niyan sa mga defamatory articles sa dyaryo, mga ganyan, sa mga materials, mga reading materials, ganyan. No. Ngayon, paano naman po daw kapag cyber libel? Okay. Sabihin ko pala sa inyo, dati kasi ang turo sa atin sa cyber libel, kailangan daw mapangalanan mo. Diba? Yung pinopost mo, kailangan nandun daw yung kompletong pangalan niya or pangalan niya na pagkakakilanlan sa kanya para ma-consider din na libel. Ngayon po, bago na guys for example, pinangalanan mo po siya ng, Boy Kaldag, sample lang. Okay lang. Uy, ikaw, Boy Kaldag. Wala naka blue. Kasi hindi naman Boy Kaldag ang pangalan niya sa Facebook, for example. Pero, sa buong community na nakakakilala sa inyo, let's say SKSU na lang, no? Pasensya sa mga ibang school. Let's say sa SKSU, siya ay kilala sa Boy Kaldag. At alam nila kung sino yung tinutukoy mo sa Boy Kaldag, matik yan, libelous pa din yan siya. So kahit hindi mo pinangalanan, pag tinawag mo siya sa pangalan niya na kilala siya, or sa alias na kilala siya, matik, libelous pa din yan. So kung hindi nyo talaga, lalo ng mga babae kasi talaga ang mahilig mag-rant sa social media. So kapag nag-rant kayo sa social media, make sure guys na huwag kayong maggagamit ng kahit na anong pagkakakilanlan niya. Okay? Nang nag-eskwela, dala sa SKSU kasi Boy Kaldag, amo na ba? So, kilala na kung sino yung tinutukoy mo. So, kapag kayo ay mag-rant, kung hindi nyo talaga mapigilang mag-rant sa social media, huwag po kayo magbabanggit ng kahit na anong pagkakakilanlan nung gusto nyong i-rant. No? Yan, yung mga utang-utang. Yes, of course, sasabihin natin, ikaw mismo yung biktima dahil hindi siya nagbabayad ng utang. Pero hindi po justifiable na gawin mo din na ipahiya siya. Kasi nga sa libel, anong ibig sabihin sa libel? Sa libel po, totoo man yan or hindi, yung katotohanan po doon, hindi mo magiging depensa. Sasabihin mo siya, social media, alput ka. Diba? No? Alput ka, haliparot ka, punyeta ka, ganyan-ganyan. Tapos pinangalanan mo. No? Sige kag patira sa mga lalaki sa kwan. For example, ganun. No? Sige, oo, totoo na ganun nga siya. Pero hindi ibig sabihin nun na pwede ka na, lisensya mo nang i-post yun sa social media. Kasi nga po, libelous pa din yun siya. Yan. Ngayon, syempre mahirap pagdating sa cyber. Kasi wala nasa cyber world Asan yung lugar niyan? So, kaya nga sabi niya, make sure po ng Supreme Court na dapat mayroon lang po tayong isang venue. Ano sabi niya dyan? It is the place where the complainant actually resides at the time of the commission of the offense. So, saan ka ba nakatira? Taga Lambayong. So, since wala naman pong korte sa Lambayong, i-file mo po dito sa Tacorong. Kasi ang Tacorong naman po ang RTC na sinusunod ng Lambayong. Ang jurisdiction niya, Lambayong, Tacorong, President Quirino, Columbio, at saka
lutayan. So, yan. So, dyan ka magpa-file sa RTC ng Tacurong. RTC Branch 20. That is only for the venue of criminal action. Ngayon, eto ang problema. Guys, bago ka mag-file, guys, kailangan muna na-check ng cybercrime unit yung content. Hindi basta-basta. So, kailangan mo ng warrant. Yan lang, 8 lang ang pwede kang mag-request ng warrant. Hindi po ibig sabihin na jurisdiction po ng RTC Branch 20 Tacurong City, Sultan Kudarat, dyan ka na rin magre-request ng cyber warrant. No. No? Search warrant man kasi yan, search warrant. No? Ano yan siya? 8 lang po sa Pilipinas, 4 sa Luzon, 2 sa Visayas, at 2 sa Mindanao. Opo. Yan na po yung una, QC, Quezon City. Ayan, Manila, Makati, Pasig City. Sa Visayas, Cebu City. Kulang. Sorry. Sorry naman. Huwag nyo naman akong pagalitan. Joke lang. Yan. Iloilo City and Davao City. Davao City and Cagayan de Oro City. Ayan lang. No? So, sir, sa Mindanao, it's either Davao lang talaga or Cagayan de Oro City. Yes. Sila lang po ang courts na pinapayagan ng Supreme Court na mag-apply ka for warrant. Yan lang talaga. Kaya minsan, tamad na rin yung pulis. Lakat ka pa dito mo. Akala nyo si pulis, pupunta na lang yan pag nagreklamo ka sa kanila. Hindi. Trabaho nilang mag-request ng warrant. Hindi mo naman trabaho na isang complainant. Wala kang authority to request for warrant. Ang may authority lang to request for warrant is the law enforcer or any law enforcement agency like NBI, ayan, NBI, PIDEA, pati syempre PNP. Ngayon, ang layo man. Tapos walang kwenta. Hindi ko alam kung kaya nilang i-trace kapag yung hindi touchscreen. Hindi ko lang alam. Or naging advanced na sila. Hindi ko lang alam. Eto na po yung 4 na warrants. Kailangan, guys, ito sa mga kailangan nyong makabisado po. WDCD, WICD, WSSECD, and WECD. Opo, kailangan nyo po siyang matandaan talaga. Lumalabas po kasi talaga yan kadalasan sa cybercrime. Kung meron man kayong dapat i-memorize or tandaan ng grabe sa subject na to, yan po yun. Opo. Isa-isahin po natin. Warrant to disclose computer data. Ano ba yan siya, sir? Definition pa din siya ng search warrant, guys. No? Dilagyan lang po dyan, upon application of law enforcement authorities. So, sir, hindi ka pwede na private complainant? Hindi. At kahit na mayroon ka pong abogado, hindi ka po pwede. Law enforcement authorities lang po. In the case of PNP, dapat WPCPD. Dapat cybercrime unit lang po talaga. Opo. Authorizing the latter to issue an order to disclose and accordingly require any person or service provider. So kung ikaw yung may cellphone, may order sa'yo na i-disclose mo yung nilalaman ng cellphone mo or ng gadget mo, wala kang magagawa. That is a search warrant. And the service provider. Kasi bakit may nakalagay dyan service provider, sir? Kasi meron po yan silang retention for 6 months. 3 to 6 months. So lahat ng message nyo, kahit na binura nyo, madedetect yan for 3 to 6 months. Kaya po yan niya na i-trace back 3 to 6 months na mga sinend mong messages. Yan. At i-disclose or i-submit ang subscriber's information, traffic data, or relevant data in his or her
or its possession or control. And that is within 72 hours. So, for example, sinerve namin yung warrant sa'yo, kailangan mabigay mo na lahat ng kinakailangan naming data dyan sa cellphone mo na yan or doon sa service provider, mabigay na yan within 72 hours. Please, ang tatandaan nyo po dyan, isa din sa tatandaan nyo ay ang kanyang mga oras. Yeah. It is within 72 hours. Ang tatandaan, ito po ay para lang ma-disclose ang computer data. Yan o. Disclose, syempre. Yan. Subscribers information, lahat yan ang tawag dyan is computer data. Yan. Lahat yan, ang tawag lahat dyan sa nakapula, computer data ang tawag dyan. Ngayon, within 48 hours from implementation or after the expiration of its effectivity, whichever comes first ha, basta 48 hours ang tatandaan nyo. Pulaan ko na lang. Yan. The authorized law enforcement officer shall submit a return. Ibabalik niya. Lahat naman yan, ibabalik mo talaga. Warrant of arrest, search warrant, at itong mga warrant na to, katulad lang din dun sa dalawang warrant na nakasanayan natin. Ibabalik mo po yan within 48 hours or whichever comes first doon sa expiration of its effectivity to the court and turn over the custody of the disclosed computer data or subscribers information thereto. Sir, paano po yung whichever comes first na sinasabi? Example po. Ano ngayon? 31. Example po, October 31, na-serve yung warrant at exactly 0900 hours. Tama? Tama. Okay. Okay. Ngayon, November 2, November 2, at exactly 09, para madali lang tayo mag-solve. Nabigay niya na nung tao na inisyuan mo ng warrant. Nabigay niya na yung computer data. No? Na-submit na. Submitted the computer data. Tama? Tanong, sinong mauuna? Yung 48 hours or after the expiration of its effectivity? Whichever comes first. Solve. Mag-solve tayo. Kailan po ang expiration ng warrant? Kailan? Plus 72, ilan? Ilan ba yung 72 hours? 3 days, tama? O di, plus 3. Ilan? 31, 1, 2, 3. Tama? November 3 at exactly 0900 hours. Tama? Tama. Okay. Diyan daw mag-i-expire. Tama? Napansin nyo? O ngayon, nag-submit siya November 2. Bilang ka ngayon ng dalawang araw kasi 48 hours. O, ilan? November 2, 3, and 4. Tama? At exactly 0900 hours din. Sinong nauna? Yung expiration. Nakita niyo? Yes. Nakita niyo? Nauna kasi siyang nag-submit eh. Kung sinagad niya sana yung 72 hours, matik yan within 48 hours ang unahin mo. Tama? Depende po sa unang nauna. So, kailan mo, anong gagamitin mo? Yung expiration. Kasi nauna, November 3. Eto, November 4 pa. Ang ginagawa kasi dyan, guys, naninigurado po si Korte na hindi mo po nilagyan ng ibang data. Kasi ibig sabihin yan,
Si korte po kasi, wala po yan siyang knowledge, no? Wala po siyang knowledge about ganyan. Unless na lang IT expert si judge. Or, mayroon pong IT expert doon sa korte niya. Pwede. Ang problema guys, magre-rely lang po ang korte sa data na nakuha ng isang pulis, tama? Or ng isang law enforcer. Eh ngayon, pag dinagdagan niya yan, para lang madiin yung offender. Yun ang iniiwasan din ng korte. Kaya nga po, minamadali niya palagi. Again ha, whichever comes first. Tandaan po. Dalawa yan. Or from whichever comes first. Tandaan niyo po yan. So sir, pwede po bang iganyan ang itanong sa exam? Yes, pwede po. Hindi naman po kasi kapag ganito na po yung tinatanong guys, medyo gagawan na nila ng senaryo. Pero other topics guys, katulad ng mga nakita natin kanina, ano na yun? Kung ano po yung definition, yun na rin yung tanong sa exam eh. Hindi na nila mababago yan eh. Hindi mo naman pwedeng isenaryo-senaryo yung phishing. Oh, yun talaga yun eh. Diba? Yun na talaga yun eh. Hindi mo na pwedeng isenaryo-senaryo yan. Pero ito pwede. O, kunyari, ganun ang sinabi niya. No, October 31, na-serve yung WDCD. Tapos, na-submit niya November 2, for example. O, kailan mo i-return yung warrant? O, ngayon, yung choices doon, dates. Eh, ang tinandaan mo lang, 48 hours. Eh, di nagbilang ka ngayon. Eh, ang sagot mo ngayon, November 4. No? Ay, hindi pala ganun, sir. No? So, that is whichever comes first. Next. Warrant to intercept. Ito kasi kanina, disclosure. Tama? Kukunin mo. Tama? Ito naman, intercept. So, dapat matalino ka talaga, guys. Ano naman yan siya? Apo. An order in writing, chu-chu-chu-chu. Ano ang ginagawa? Yan, binaba ko na, guys. Yan. Una, ang gagawin mo ay para pakinggan. Yan. Sunod, i-record. O. Sunod, i-monitor. And, sunod, i-surveillance ang content ng communication and i-procure. So, ibig sabihin, sir, all in one. Hindi siya katulad kanina ng WCDC, no? Na kung saan, dito, na part. WDCD, na kukunin mo na lang. Tapos na siguro eh. No? Kukunin mo na lang. Eto, may nangyayari pa. No? Humihingi ka ng pahintulot kay korte na pakinggan mo, i-record mo, at i-monitor mo yung ginagawa niya. I-surveillance mo. And, syempre, useless lahat yun kung hindi mo po kukunin yung content ng computer data na yan. Ano ang gagamitin mo? Electronic eavesdropping and tapping devices. At the same time that the communication is kasalukuyang nangyayari. Sir, mayroon na po bang kasing cybercrime warrantless search? Wala po eh. So, kailangan, di ba dapat ito, ano na to? Caught in the act eh. Di ba? Actually committing is committing, about to commit. Di ba dito? Nangyayari pa lang eh. Hindi pwede, sabi ng batas, sabi ng law, sabi ng Supreme Court. Kailangan magpaalam ka. At pag nagpaalam ka, yun. Grabe no?
you are catching him on the act of committing that cybercrime, hindi mo siya pwedeng hulihin. Bakit? 4200 at mga other data privacy act, whatever. Yan, yun kasi yung batas kasi, may batas na nagsasabing bawal. So, kailangan magpaalam ka. Nakana nyo? Article 2 pa din. No search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after careful examination under oath or affirmation. Specifically, no, stating the person to be arrested and the place to be searched and the things to be seized. Ano yan ngayon? Etong tatanda na kapag nangyayari pa lang, no? Ang gagamitin mo is electronic eavesdropping or yan, or tapping devices na kung saan yan. O para hindi nakakahiya sa inyo, nilagyan ko na po yung marker. Highlighter, kumbaga pa. Siyempre, matitrigger kasi yung mata mo na basahin eh. Diba? Kapag may kulay. Yan. Matik. Kung tablet sana yan, guys, binibilugan ko yan ng At yun na lang yung babasahin. Wala kasi, hindi pa dumating eh. Mahirap kasi mouse. Mahirap kasi talaga ang mouse. WICD. WDCD. Tapos na. Tapos na. Tama? WICD. Kasalukuyan pa. Apo, last. Same lang. Same lang ha. Same lang. Same lang. Okay tayo? Same lang po. Okay. Same lang sa WDCD. Warrant to disclose, warrant to intercept. Yan ang tatandaan ha. Computer data man lahat ang tawag kasi dyan. Nakuha natin. Warrant to disclose, tapos na. Kaya i-disclose na. Warrant to intercept, kasalukuyan pa lang. Kaya nga, i-intercept mo. Okay. Last, warrant to search, seizure, and examine computer data. Ayan na. Dadaan pa rin pala sa ganito, sir? Yes! Yung dalawang yon, kung ano man ang ginawa mo doon, kinuha mo pa lang eh. Kinuha mo pa lang. I-examine mo pa. I-search mo pa kung saan doon yung content na libelous or pagnanakaw, whatever. Hahanapin mo pa yung content na violative of law. Hahanapin mo pa yung content na kung saan it is considered a criminal act under RA 10175. Tama ba? Hindi. 10 cybercrime 10175. Apo. Lahat ng yon dapat tingnan mo. Hindi mo pwedeng kunin lahat. Bakit? Useless, inadmissible, di ba? If it is not relevant to the issue, bakit mo kukunin? Dapat yung relevant lang. Mate, dadaan sila sa ganito, sir? Yes, yung dalawang yun dadaan dito. Opo. Kaya nga, guys, may final return. Tingnan mo mabuti. Warrant to search, seize, and examine. SSECD. Okay. Ngayon, ano yan siya? Same pa din, sir. Same pa din. Di kung ano yung nandun, to search the particular place for items to be seized and or examined. Ano ka niya? Sir, ano na to, sir? Hahanapin mo pa yung lugar. Oo, hanapin mo pa kung nasaan yung computer, punyeta.
Kaya nga ayaw nila. Kasi, saan mo nilagay? Mahihirapan ka kasi kailangan mo ng intelligence. Di ba ang daling i-dispose ng computer? Ang dali. Kung hindi mo kaya, barilin mo na yung data. Yung computer. Basta. Papahanap pa sa'yo, oh. Kaya mas matagal. Ibabalik mo yung warrant na yan initial return within 10 days. Bibigyan ka ngayon ni Korte ng period para i-examine mo na yan. Kasi syempre, baka makonsume mo yung 10 days. Diba? Kung hindi mo makonsume yung 10 days, pwede mo pang ipa-renew. Diba? Pwede, hindi. Pwede, diba? Pa-renew mo. Sir, hindi namin nahanap, sir. O, renew. Okay. Initial. Return. Period to examine and order to return. Ano na yun siya? Period may be extended hanggang not exceeding 30 days. Tandaan nyo po yan siya. Yeah. Pag lumampas na po dyan, ay di punggol. Lisod na. Wala na. Yan. Within 10 days, lagyan natin ng pula. Nakakahiya sa inyo eh. Yan. Muna iya. Mahuya ta. Extension na not exceeding 30 days. Yan. For justifiable reasons. Sir, wala pagid sir ba? Budlay ba? Judge, budlay ba? Kung taga-takurong ka, lakat ka pa sa Davao. Kung wala sa Davao, lakat ka pa sa Cagayan. Na? Tema cybercrime ka pa? Magalit ang classmate ko. Makatamad pre. Ang classmate ko dyan. Si Hilasyo. Si Sunny June. Sunny June, Hilasyo. Gilasyo daw. Istorya. Hilasyo na, Hilasyo. Final return is within 48 hours pa rin, guys. Initial, final. Final, initial. Initial. Kulayan natin kay para ma-emphasize. Ma-emphasize. Initial return. And final return is kulayan natin. So, sir, wala na po dyan whichever comes first. Yes. So, kung 30 days yung last, within 48 hours from that 30 days. Wala nang whichever comes first na nakikita dyan. Okay na tayo. And lastly, yung pang-apat. Okay. Ito po ay kung ang nahuling tao ay may daladalang computer data or may daladalang device. Pero nahuli siya, warrantless arrest. Pakala niya? Pwede lang pala to sir pag may nahuli. Yes. Yun kanina, wala pang nahuhuli doon. Yung tatlo, wala pang nahuhuli. Eto, may nahuli. At nahuli siya, warrantless arrest. Nakakala niyo? Ayun. May dala-dala siyang cellphone. Kasi scammer siya. May dala-dala siyang tablet, may dala-dala siyang laptop, whatever. Okay. Exclusive for a computer system or device acquired. Nakuha nyo sa possession niya via a lawful warrantless arrest. So sir, hihintay ka pa sir? Yes, maghihintay ka pa na patunayan during inquest proceeding na legal yung arrest. Yes. Kapag pakatanong sa board exam, nahuli po yung isang tao via warrantless arrest at may nakuha po sa kanya upon search incidental to that lawful arrest. Nakuha po sa kanya yung computer na dalawang laptop, isang tablet, 3 cellphone. Ngayon, pwede mo na po ba yan agad i-search? Actually, hindi pa. Sir,
Hindi mo na ba kailangan magpaalam? Kailangan mong magpaalam. Kailan ka dapat magpaalam? Magpaalam ka pag natapos na ang inquest proceeding. At nadeklara na ikaw ay nahuli ng legal. Nakuha ninyo? So sir, hindi ka pala pwedeng mag-request ng ganyan kapag ka hindi napatunayan yung aresto niya ay legal. Yes. Di ba dyan pumapasok yung tinatawag ninyo na 12, 18, and 36 na reglementary period? Pati yung 14 days plus 10 days kapag ka-terrorism. Tama? Oh. Ngayon sir, 12 hours for example. Opo. Ngayon, lumampas yung 12 hours. Wala kang napatunayan sa kanya na siya ay legal ang pagkaka-aresto niya. Hindi ka pwede mag-request nito. Tama? Ano ngayon i-request mo? Balik ka sa number 1. Hanap ka ng ebidensya mo. At request ka sa korte, lakat ka na naman Davao. Lakat ka na naman sa Davao ka mag-request ng warrant to disclose computer data. Hassle hindi. Hassle. Kaya pag nagreklamo ka, kailangan talaga namin ng ano pa niyan? Ng warrant. Sabihin mo sa kanya, hindi ko problema, sir, kung kailangan mo ng warrant. Walang problema kasi sa mga tao, hindi nila alam. Pero pag diniscuss mo to sa kanila, ay, trabaho niya naman pala. Oh. Again, kailangan lang po ito kapag nadeklara na po na ito ay legal ang kanyang pagkaka-aresto. Kuha. Yes, sir! Okay na tayo. Okay. 10-175. Ayan na po tayo. Opo. Guys ha, please. Kahit yan lang guys, kahit eto lang ang kabisaduhin nyo, please. Sa cybercrime. Pati yung white hats. Yung mga malwares, kayo na po talaga ang mag-intindi niyan. Kasi kung ano po yan sa notes, yan na rin po ang itatanong. Hindi po nila yan pwedeng isenaryo. Pero ito, scenario-nizable. Kumbaga pa ba? Na pwedeng isenaryo. No? Kaya, please, kabisaduhin nyo po ito. Ha? Please. Saan yung hindi nyo na-picturean? Ito? Sa mga nagpipicture. Ibibigay ko to sa inyo yung kumpleto. Pero in a PDF para mas madali sa inyong sa end, sa cellphone po ninyo. Tapos para mas magaan siya. Kapag PowerPoint kasi, mas mabigat talaga siya. Okay. Sige. Basic. The Cybercrime Prevention Act of 2012, offenses against the confidentiality, integrity, and availability of computer data and systems, and also computer-related offenses po yan siya. Opo. Unahin po natin yung, so dalawa kasi yan na category. Yan yung ang category. Yung pangalawa naman is computer-related offenses naman. Okay, isa-isay natin. Offenses against the confidentiality, integrity, and availability of computer data and systems. Una dyan, illegal access. Whole or any part, illegal access na po yan siya. How about yung computer sa office, sir? Hindi po pwede yan na makasuhan mo yung office mate mo. Because it is a public to your office. So, ginagawa mo, sir, never po akong gumamit ng computer ng government. Unless, ipiprint ko lang dyan. Pero, mga document ko, kahit na document para sa government yan, ginagamitan ko ng sarili ko. Mahirap na. May nangyari na po, actually. Off the record. Pero hindi natuloy yung kaso. Because of violation of privacy. Off the record, off the record. Yung tatlo, kilala ko pa naman. Mga babae. Hindi mapunggan ang mga baabe. Naghimo sila sang GC nila, sila lang tatlo. Karon, gintang libak nila mga opisyal. Oo.
To the point na below the belt na talaga. Opo, below the belt na talaga yung, hindi ko na sasabihin yung mga contents. Ngayon, yung kabilang grupo, kasi umuwi na sila, off-duty yung tatlo. Tatlo na naman ang magbulos. Nakalimutan i-log out. Yung Facebook. Kismoso yung isa. Binakrid. Grabe ang backrid niya, tol. Isang taon siya nag-backrid. Yung kumuha, in-screenshot lahat at sinend doon sa mga officers na pinanglibak. Diba? Oh. Grabe yun, nakakahiya. As in, nakakahiya. Nakasuhan? Hindi. Bakit? Privacy po ang Facebook actually. So, hindi mo pwedeng kunin yan. Although, grupo yon, group chat. Tatlo lang kasi sila. So, tatlo lang dapat ang nakakaalam din. Ang pangit nun, tol. Kaibigan ko yung tatlo. Isa doon, classmate ko. Ay, dalawa. Yung isa nakasama ko. Off the record ha, off the record. Ang irony doon, tol, yung officer na isa, close ko, superintendent na ngayon. Pabski, gawan mo ako ng complaint. Ginawan ko, administrative. Yung isa naman, kasi kasama ko, umiiyak na eh. Sa kanya yung account. Sir Pabs, gawan mo ako ng answer. So kayang-kaya kong gawan. Bakit? Ako gumawa ng complaint eh. Pwede kaya kong i-counter. Hindi ko na lang sinasabi na gano'n lang nangyari. Gawa ko ng complaint. Ginawa ko ng answer. Alam mo yun? Yung kinomplaint mo, kukontrahin mo. Oh. Nagkaayos naman na. Pero, yun nga. Masakit talaga. Mabasa mo yun, tol. Mabasa mo yung mga pinangsasabi doon. Below the belt masyado. Okay lang, wala nakasuhan. Ang problema, tatlo lang nakakalam sa bureau. Ako, ikaw, at tayong lahat. So ano yun? Tatlo lang. So ang problema, ano yun? Hindi man sila nakasuhan ng formal, guys. Lupok sa buong Region 12. Even other regions na karating. Na ganun kayo. Ang pangit, na-label ka na eh. Kaya ang tawag sa kanila, ano? Hindi, Tres Marias. The Certified Marites. Ang pangit, pakinggan mo. Kahit saan ka pumuntang jail, yun yung tatak, uy. Tapos yung gagawin sa inyong, ano yan? Yung palayaw. Uy, nandyan na sila madi. Kasi ang tawagan nilang tatlo, madi. Madi. Yun, nandiyan yung mga madi. Sakit, no? Illegal access. Ayaw din kasi nilang kasuhan yung alam nila kung sino eh. Yung nag-access. Pero, ayaw na lang din nila ng gulo. Di na lang din sila nagkaso. Actually, yun ang talagang may kasalanan, yung nag-access. Diba? Siya yung nagkialam eh. Diba? Whole or any part. Illegal access to it. Illegal interception. Kaya, sir, ano yung nire-request? Warrant to intercept computer data. Bakit? Bawal. The interception made by technical means without right in any non-public transmission of computer data from or within a computer system, including electromagnetic emissions from a computer system carrying such computer data. Akala nyo guys, ginawa lang yan ng mga senators, alam nila lahat yan? Hindi. Siyempre, kailangan nila yan ng technical working group. At yung gumawa niyan, mga IT din. No? IT din ang mga gumawa ng mga definitions ng mga yan. Data interference, same lang din sa interception. No, data nga lang. So, the intentional or reckless alteration, damaging, deletion, or deterioration of computer data, electronic document, etc., etc. Sa pamamagitan ng pag-introduce ng virus. Ano naman yun? So, ano yan? Paninira. Yung isa naman,
ano ka? Ano yan? Hilabtanon, no? Hilabtanon ka, illegal interception. Data interference naman, sinisira mo na. System interference. Masyado nang maliit, no? Yan. The intentional alteration or reckless hindering or interference with the functioning of a computer or computer network by inputting, transmitting, damaging, deleting, deteriorating, altering, or suppressing computer data or program, electronic document, or electronic data message without right or authority, including the introduction or transmission of viruses. Ano na ang pinag-uusapan dito, guys? Dito naman, pareho lang siya ng data interference. Ang pinagkaiba lang dito, system siya. Opo. Misuse of devices. Ano naman po yung misuse of devices naman natin, guys? Yan. The use of production, sale, procurement, importation, distribution, or otherwise making available without right of a device, including a computer program, a computer password, access, code, or similar data, etc., etc., and the possession of an item referred to in paragraph 5.1. Ito na lang. Alitan ko Kan kasi to. Tawag dyan. Number 1. 2. One and two. One. And, ayan. Mate, misuse of device naman yan siya. No? Bumili ka, sir. Bumili ka para gamitin mo pang sira, pang nakaw, mate. Misuse of devices yan siya. Example, sir, binigay ko lang to, sir. Oh, Matek, ikaw na may-ari nito, makakasuhan ka din ng anti-cybercrime, violation of the anti-cybercrime or the Cybercrime Prevention Act, no, of 2002. Ay, di po gabudlay ganit, sir. Yes. Ito naman, huwag kang magpahiram, huwag kang magbenta. Lagyan natin dito. Hiram at bili. Misuse of devices. Okay tayo. Next. Cyber squatting. Putang ina no. Daw na ganyan, nagrebeli lang kamo nga nag-squat ras sa online. Hoy, ewan ko ba, nagre-rebeli daw kayo? Nagre-rebeli ang SKSU? Ba't hanggang ngayon hindi pa rin napapalitan yan? Wrong grammar ang kunyeta. Ang rebeli po yung wake-up call. Pare-pareho po kami ng rebeli niyan. Lahat ng uniform personnel, guys, pare-pareho po ng rebeli. Ano po yung rebeli? Yun po yung nakakasakit sa tenga everyday. Tarara, 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 tarara. Sakit-sakit, bla. Parang barracks yun. Dakong ano. Oo. Mayan tani kung JBL man ang ano. Basag mo tong amo sina tapos may nang daw ka na daw bulak sang kalabasa. Nan basag ang tunog. Yeah. Yun ang rebeli, guys. The wake up call is the rebeli. Wala tayo mag-rebeli na tayo. Hanggang ngayon yun kasi nakasanayan Ang rebeli po, wake up call. Ang tawag po ninyo doon is morning exercise.
Ang tawag po ninyo, pag tumakbo kayo, road run ang tawag nyo. Ano yan? SKSU dozen. Gumawa na naman kayo ng dozen nyo. Store walk. 1, 2, 3. 1, 1. Tapos ka na, di ba? Yan yan, sunod. Kalimutan ko na kasi. Tapos pagdating sa 8 count push-up, gakurog mo. Tapos 4x30, gakurog mo. Ano na siya? Hindi yun ganun, ha? The acquisition of a domain name over the internet in bad faith. To profit, mislead, destroy reputation, and deprive others from registering the same if such a domain name is similar, identical, or confusingly similar, no, to an existing trademark registered with the appropriate government agency at the time of the domain name registration. Kaya nga hindi ko maintindihan, guys. Bakit hindi kaya kinakasuhan ng mga rightful owner yung mga Nike, Jordan, Adidas, no? Ray-Ban. Putang ina. Tirinay ko, guys. Si ano ko na, yung bang pinikitan ko na lang, bumili ng Ray-Ban na original. Puta, tabi mo dun sa tag 50. Tsura, guys, pareho. Hindi mo ma-identify mo kung talagang i-scrutinize mo siya. Mas mabigat, ganyan, tapos iba yung materials na ginamit, ganun. Pero kung nakasuot ganyan, tapos nakasuot din siya ng tig 50, hoy, pareho. Parehong-pareho, guys. Wow. Makasabi ka talaga, oh. Nagmumukha pang peke yung sayo. Kaya, hindi na ako, binigay ko na sa kapatid ko. Pareho lang man. Meron ba dito? Dito ba yun? O sa Takurong ba yun? Kenny Rogers. Pero ginamit mo internet, ha? Pero kung palapitan mo, Kini ang manok ni Roger, gali. Uta-uke, That's actually unfair competition. Punta kayo ng Digos, guys. Digos, yan. Mayroon yung murang gasoline station dito sa left pag papunta kayo ng Digos. Dito na part. Putang ina. Ganito nakalagay, oh. Ang kulay niya ng gasoline station, ang purma, parehong-pareho. Pero ang pangalan, Sea Oil. Lagi! Puta, lagi! Akala mo sea oil. As in, itsura pa lang, sea oil na mo. None. Unfair ba yan, sir? Actually, unfair po yan, you know? Pero ito lang, ginamitan lang siya ng computer, system, internet, whatever. Kaya nga basta, ilagay mo na lang sa utak mo, tol. Basta ginamit mo internet, ginamit mo computer, same ang crime. Cybercrime. Ano siya? Paano niya? Yes. Diba? Power off. Cybersex. Ito naman, computer-related offenses naman po. Mga ano na to siya, guys? Mga hindi na po about paninira at pagnanakaw. Ito naman po, ginagamit mo na po yan para magkapera ka. At hindi ka naninira, hindi ka nagsasend ng virus, whatever. Yun kanina yun kasi paninira talaga yun. At pag nanira ka, unfair competition, no, pumapasok sa inyo ang income. Ito naman, nagkaka-income ka, hindi ka naman naninira. Gumagawa ka lang ng kalokohan sa computer world. Yan, cybersex. Sir, grabe naman yung cybersex. That is not about sexual intercourse, guys. Ang pinag-uusapan dyan is your engagement, maintenance, control, or operation, directly or indirectly, of any lascivious exhibition of sexual organs or sexual activity with the aid of a computer system for favor or consideration. Ang problema, guys, legal eh. No? Mga babaeng nagpapakita ng ganyan. Yung iba pa naman, ba't may mga lalaking magbabayad niyan? No? Okay ka lang, hasta ka lang lulo. Diba? Saan yung satisfaction? Kung titigan mo ba, saan? Diba? Kita mo lang tutoy niya, kag pukingking niya, itom-itom. Na? Butangan niya sang dildo, whatever. No? Etong magabit. Grabe, guys.
Kasi guys, sabi ng cybercrime unit guys, mostly sa mga offender niyan, yung mga tao ahead sa kanila, nanay at tatay. So, ibig sabihin, ang offender mismo is yung nanay at tatay, tinotolerate nila yung kanilang mga anak. Ano nga yung lugar na yon? Yung pinagalitan ng mayor ba o governor? Ano nga yun? Atong akigid siya. Adin na nito? Ilonggo man yata to? Bisaya. Nalipat abi ko sa lugar. Grabe to, no? Akigid siya. No? Oo. So, ibig sabihin, guys, anong mangyayari, guys? 1 degree lang. Yan ang palagi. Basta ginamitan mo ng internet, computer, whatever, yung isang crime na existing na, 1 degree lang. 1 degree higher. Ha? Degree ha, degree. If pressure correctional yan, doon sa 9775, dito magiging pressure mayor. Degree. Ay, hindi pala sir, kasi special penal law pala yun sir. Sorry naman. Opo. Kung 12 years and 1 day to 20 years yan, magiging sobra 20 years na siya. Okay? Kasi degree ang pinag-uusapan. Libel. Oh, ito na yun sa inyo guys. Oh, libel pa rin pala sir. Yes. So the lawful prohibited acts of libel as defined in Article 355, MATEC. Yan. Ginamitan mo ng computer system. Nag-run ka, gago ka, punyeta ka, makati ka, alpot ka, burikat ka, tanan, yun butang mo. Sir, puro na lang babaeng yung ano mo, sir. Then, unsolicited commercial communications. Ano naman yan siya? The transition of commercial electronic communication with the use of computer system which seek to advertise, sell, or offer for sale products and services are prohibited unless there's a prior affirmative consent from the recipient. Kaya ngayong iba, di ba? Kapag siya ay ayaw niya, tinatakpan yung muka. Di ba ganun? The primary intent of the communication is for service and or administrative announcements for the sender to its existing user, subscriber, or customer. The following conditions are present, etc., etc. Meron na po yan nangyari sa BJMP dati, na sabi niya, nagpanggap siyang taga-BJMP, tapos nagme-message, tapos may nagtanong sa amin if talaga ba daw na nagpapabayad kami. Actually, wala po. Kaya nga, totoo, no, mamatay man tayong lahat dito, wala pong nagpapabayad sa BJMP, Regional Office 12. Meron po dati na hack, nagpakilala po siya, ginamit niya po yung logo, na isa siyang opisyal, at humihingi ng bayad. Mabuti na lang, careful din yung aplikante. Tinanong niya mismo, kaya nga nilalagay talaga namin sa page namin na kapag may katanungan, dito lang magtanong sa page na to. Hindi po kung saan-saan. Buti na lang din, nagtanong din siya, at least, na-address namin yung concern. No? Basta, bantayan nyo lang po dyan, if ever na gusto nyo po mag-BJMP, yung BJMP XRXII. Yan po yung pangalan niya. The official po na website po ng BJMP Regional Office. Isipin mo yun guys ha, from national na po yung technology nun, minsan nahahack pa. Opo. Mismo government na po yan siya, ginawa na po yan siya ng mga IT experts, binayaran na po yan sa Gmail. Ang kaya ang tawag sa amin, GovMail ang tawag. Kaya makakakita ka dyan ng website na .gov.ph, bayad po yan siya sa Google actually. Opo, ganun ang ginawa. May mga security measures na. Nahahack pa din. It's because of the hackers. And incident response steps. Ito lang tatandaan nyo guys, hindi nyo na kailangan pang i-memorize po yung nangyayari dyan. Basta ang unahin mo po dyan is you image the RAM, kopyahin mo yung RAM, kasi nandun po yung history ng ginawa ng computer. Yan. Check for encryption, kung mayroon bang mga encrypted dyan na mga files, yung combination of alphanumeric, yung A11011, ganyan. Kailangan mo yon. Mayroon naman pong pang-decrypt. Ang tawag po doon sa pagpabalik, for example, yan o. For example, yan o, alpha sigma phi, di ba? Tama? Alpha sigma phi, tama yan? Kunyari, yan yung encryption niya.
ibabalik mo siya sa dati na alpha sigma p, ang ibig sabihin, decrypt naman ang tawag doon. Encrypt, igaganyan mo para hindi maintindihan. Pag ibabalik mo siya sa maiintindihan, decrypt naman ang tawag po doon. So, and then, image the hard drive. So, unahin mo yung kanyang RAM at ilalas mo po yung kanyang storage. Nakuha ninyo? Kasi po, yung RAM, ano nga yung RAM? Ano nga yun? Ha? Mas madaling mawala o mas mabilis mawala? Ha? Okay. Kaya itong last. Okay? Kaya ito na po yung nangyayari, guys. Gagamitan mo po siya ng mga tools. Ang gagamitin mo dyan, actually meron akong ganyan dati, nung time na nag-seminar kami. Yan, FTK Imager. Mabigat lang siya na application. Yan. Mabigat lang talaga siya na application. Yan. Dumpit naman, isa din, pwede din naman. And then magnet RAM capture, pwede din po naman. Yan. Maka-capture mo yan? Yes. Kung ano po yung ginamit, nangyari sa kanyang computer, maka-capture po yan. Ang tawag po doon is imaging the RAM. No? Hindi po photocopying, hindi naman kasi photocopy. Hindi naman po copying, hindi po. Ang term nila, technical term nila is imaging the RAM. Opo, ito po yung mga gagamitin yung applications. Yeah. And then, ito naman po, encryption. Sa encryption naman po, ginagamitan mo ng algorithm to transform information to make it unreadable. Opo, ang tawag doon, encryption. For example, yung example ko po kahapon, guys, for example, itong si Jane, gagamitan ko ng 00101 is J pa lang. So, maintindihan mo ba yan? Hindi mo maintindihan yan. So, ang tawag doon is encryption. Opo. So, protect sensitive data such as credit cards, etc., etc., etc. Ngayon, paano mo ngayon siya madidecrypt? So, gagamitan mo siya ng device. Yan. EDD. Yan. Ano yung EDD na yan? Pag EDD yan, ibig sabihin, encrypted disk detector by magnet forensics. Yan. Used by the forensic digital investigation to determine whether the hard drive is encrypted or not. So if encryption is detected, incident responders should consider creating a live logical image of the computer before removing power. So kapag encrypted yan siya, kukopyahin niya po yung encryption. Yan. Kukopyahin niya po yung encryption. And then, sila na po mag-i-interpret yan pag nandun na po sa kanilang mga sariling mga office. At ang pag-image ng drive ang pinakamatagal. Okay. Ang pag-image ng drive ang pinakamatagal kasi ang isang oras, guys, ang kaya mo lang na ma-image or makopya is 80 gigabytes. Apo. Sir, kailangan mo bang ma-image lahat yan? Yes. What is the rule, sir? Tandaan nyo po. Pag ang rule na pinag-uusapan sa response ng digital evidence, ganito lang. If the computer is on, do not turn it off. If the computer is off, do not turn it on. Nakuha niyo? Ganun lang ang gagawin po ninyo. If the computer is on, do not turn it off. If the computer is off, do not turn it on. Pakilagay. If the computer is on, do not turn it off. If the computer is off, do not turn it on. Yun lang. Okay? So, yan ang gagamitin ninyo. And then, ito na po yung mga hash values. Ayan. Ang ginagamit naman po dyan kadalasan is the MD5 at saka SHA-1. Ayan. It is a unique result representing a specific data set. And this result, which is generated by algorithm, is a distinction alphanumeric string using a combination of letters and numbers. So, ang ginagamit po yan dyan is SHA-1 at saka MD5 or Message Digest 5. So, gagawin, computer na pong bahala niyan, matalino na po yung gumagawa niyan, at expert po yan sa information technology and communications. At syempre, expert na yan siya sa computer talaga. Yung pamamaraan para magkaroon ng hash is syempre hashing. Para magkaroon ng hash value, gawa mo ng hashing. Ayun. So, the process of using a mathematical algorithm against data to produce a numeric value that is representative of that data. For example, yung kanina yun, A000101. Example, yun pa lang is, ang representation po yun na number is letter J pa lang. For example lang. Apo. Ang nakakaalam po dyan, yung mga experts na lang. Ano naman po yung mga internet frauds natin.
boiler rooms, card skimming, check overpayment scam, email spoofing, no? So, ano yan siya? Una, boiler room is an outbound call center selling questionable investments by telephone. Ano yung ginagawa niya dyan, guys? Akala mo nagbebenta, no? And then, yun pala, mali na. So, kadalasan yan, mga stock fraud yan, mga yan. Opo. Pangalawa naman, card skimming. Ano naman yan siya? Kinokopya mo po yung information pamamagitan ng magnetic strip of a credit or ATM card. Kaya tignan nyo po mabuti, pag nagtutusok po kayo ng inyong ATM card sa mga machines, tignan nyo po muna kung medyo may hirap siyang ipasok. Tignan nyo muna yung butas na papasukan niya kung mayroon ba silang nilagay na magnetic na strips. Pero kadalasan ngayon, lahat naman ng ATM yata ngayon, meron na po siyang sariling video. CCTV. Hindi ko lang alam sa iba. Yan. And then, check overpayment scam. Ano naman yan siya? Receiving an offer from a potential buyer who issues a check without overpayment. Yan. And then, anong gagawin? Anong gagawin? The scammer will then ask you to refund the excess amount. Sasabihin, overpayment, pero hindi pala. No? Hindi pala. Bakit, guys? Kapag nag-resend po kasi siya, makikita mo na po doon yung talagang mas detalyadong account details nung binayaran mo. And then, spoofing. Yan. The creation of email messages with a forged sender address. No? Falsified. Ibig sabihin ng spoof is falsified. Emergency scam. Ano naman yung emergency scam na yan? Yan. Tinatawag din po siya na grandparent scam. Yan. Wait lang. Wait lang, guys. Anong gagawin? Example po dyan is makaka-receive ng tawag yung grandparent. Kasi mas madali pong i-scam yung mga matatanda, di ba? Marami na i-scam po. Yan. And then, sasabihin na may na-disgrasya. E di, magkarakara ka. And syempre, doon na, mag-e-extort na siya ng money from you. Mag-send ka po ng kasi para ma-hospital na po siya. Nag-send ka din. Hindi. Emergency scam yun. And then, inheritance scam. Sasabihin naman na, meron kang mamamana. Gago, no? May mga naluloko pa din. So, when a scammer contacts a person out of the blue to tell him or her that he or she has been left or is entitled to claim a large inheritance from a distant relative or wealthy benefactor who has died overseas. Natatawagan ka dyan, no? Uy, namatay yung kamag-anak mo na si ganito. At sa'yo po pinamana yung kalahati ng yaman niya. Putang ina. Tinanong mo na rin ngayon kasi mukhang pera ka. Ilan yung kalahating yaman na ibibigay niya sa akin? Is $1 billion. Wow! Sang allowance. So, ibig sabihin, that is 56 billion pesos. Wow! So, sige na, isend mo po yung account mo kay para complete name, para mabigay sa agad sa inyo yung yung mahulog agad yung nyo, yung 56 billion. Nag-send ka din. Ulul ka. Pagtataka ka, ba't naman alam niya yung number mo pero hindi niya alam yung personal details mo? Yeah. Lottery scam. Sa atin yan, sa atin. Ikaw ay nanalo ng 850,000 pesos. At tinawagan namin yan dati para mang-ulul din. Tinawagan namin dati. Sige, punta ka dito. Nandito lang ako sa malapit. Saan ka ba? Inulul din namin yan. Ulul ka, ha? Ululin ka rin namin. Mag-send ka muna ng 1,000 na GCash kay para ma-send namin. Para may ka-internet kami. Send mo yung 1,000 GCash mo dyan. Oo. Para ma-access namin. Wala kaming balance. Ayaw niya mag-send eh. Gago, ululin mo pa kami. And then the Nigerian scam. The 419 scam. Ano naman yan siya? Doon yan siya sa Nigeria. So, a type of fraud and one of the most common type of confidence trick.
So the 419, the article of the Nigerian Criminal Code dealing with fraud. Kaya ang tawag sa kanila is 419 scam. And then romance scam or catfishing. False or misleading promises of love and companionship. Marami bang ganyan, sir? Marami. Ang akala kasi ng Pinoy, pag Amerikano, damo kwarta, taka ka lang. Yung iban dyan, ang ibandera, wala kwarta. No? Ang ibandera, wala kwarta. Pero sayang yung pinapanood ko din dati, si Jet Jet. Naghiwalay sila ng asawa niya, no? Kasi, black man, tama. Ang black man family. Maraming lumalabas na issue, eh. Sila sabi daw na parang nag-iba na daw yung ugali nung Pinay. At ayaw ni Josh pag ganun. Sayang. Yan lang naman. Environmental laws. Ayun. Inifortan ko yan. For the first time. Opo. Inifortan ko po ang environmental laws and protection po natin. Magkape muna tayo, please. 10 minutes na.